Alam nyo ba na hindi si Naruto ang pinakamalakas na Uzumaki sa lahat ng Uzumaki clan member? Well, kahit nga ako ay nagulat noong na-realize ko nga na hindi pala si Naruto ang pinakamalakas sa buong angkan ng Uzumaki clan. And some of you guys is may doubt about dito syempre. Dahil sino ba naman ang papayag na hindi si Naruto ang pinakamalakas sa Uzumaki clan? Since alam naman natin kung gaano nga siya kalakas. So sa video na ito ay irarank natin ang lahat ng Uzumaki clan member. Mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. So reminder lang guys na itong rankings na ito is para sa akin ito yung pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. So kung meron nga kayong sariling rankings, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba. Bago tayo magsimula, just make sure na nakapollow and like ka sa aking page. At huwag mo na din kalimutang i-share itong video na ito para sa mga susunod na video. At oo nga pala mga idol, meron nga pala akong YouTube channel na kung saan dito ko nga ina-upload yung mas marami nga nating content sa iba't ibang anime. Katulad ng Naruto series, Black Clover, One Piece at Hunter x Hunter. At sana masuportahan nyo nga yung aking maliit na YouTube channel. At tulungan nyo sana akong palakihin ito. And sana mag-subscribe na kayo. So without further ado, simulan na natin ito. Ang pang-7 pwesto sa ating listahan ay si Karin Uzumaki, na isa sa mga miyembro ng Taka, na binuo ni Sasuke noong Naruto Shippuden series. Well, masasabi ko nga na pambihira ang lakas netong si Karin, lalong-lalo na yung healing jutsu niya. Imagine, kakagatin mo nga lang siya and ang lahat ng sugat at chakra na nawala sa'yo babalik ng ganon kabilis. Ang pang-6 sa ating pwesto ay si Mito Uzumaki. Inilagay ko nga siya sa ika-6 na pwesto dahil feeling ko mas malakas siya kaysa kay Karin. Dahil isa nga itong si Mito Uzumaki sa first Jinchuriki of Nine-Tailed Beast. And sa mga hindi nakakaalam, itong si Mito Uzumaki ang wife ni Hashirama Senju. Wala nga tayong masyadong alam sa kakayahan at kapangyarihan ni Mito Uzumaki. Ang alam lang natin ay siya ang unang-unang Jinchuriki of Nine-Tailed Beast. Kaya naman inilagay ko nga siya sa ika-6 na pwesto. At sigurado din ako na malakas siya, dahil isa nga siyang Uzumaki member. Ang pang-5 sa ating listahan ay si Kushina Uzumaki. Well, ito nga si Kushina ay talagang malakas at expertise ang sealing jutsu technique. Ito ang si Kushina ay kaya nga niya mag-create and kontrolin yung chakra chain, na kung saan sobrang lakas at sobrang sapat na nga ito para hulihin at isil ang Nine-Tailed Beast. O diba? Doon pa lang karapat dapat si Kushina na ilagay sa ika-5 pwesto, behind Uzumaki Mito. Ang pang-4 naman sa ating pwesto ay si Ashina Uzumaki. Well, siguro yung iba dito ay hindi siya ganun kakilala. And sa mga hindi nakakaalam, itong si Ashina Uzumaki ay isa lang naman sa mga leader ng Uzumaki clan. And expert nga siya pagdating sa sealing technique. And meron ngang nag-iisang clip na kung saan kasama niya si Hashirama na ipinapakita na sinil niya ang napakalaking bagay sa isang iglap lang. So probably guys na malakas talaga itong si Ashina Uzumaki. And no doubt naman, since hindi naman siya magiging leader ng isang clan kung mahina siya. Ang pangatlo naman sa ating pwesto ay si Nagato Uzumaki or mas kilala bilang Pain. Oo mga idol, kabilang nga din itong si Nagato sa kilalang clan na Uzumaki. Itong si Nagato meron nga siyang Rinnegan na talagang alam naman natin na isa sa mga pinakamalakas na dojutsu sa Naruto series. And na-master niya nga din ng 6 different path. At kung naalala nyo nga mga idol sa Naruto Shippuden series na kung saan winasak nga ni Nagato yung buong Konoha sa isang iglap lang. Kaya feel ko na bagay siya sa pangatlong posisyon. Ang pangalawa naman sa ating pwesto, ang pinaka-paborito ng lahat, ay walang iba kundi si Naruto Uzumaki. Well, no doubt again, dahil sobrang lakas talaga netong si Naruto. Lalong-lalo na kapag nagkurama mode siya, and sinamahan pa nga ng Sage mode niya. And basically, is na-master niya nga din ang Sage of 6 Path Power. At meron nga siyang napakadaming chakra. At sa sobrang lakas nga na itong si Naruto, naging hero nga siya sa buong mundo sa Naruto series. At naging isa nga siyang ganap na Hokage ng Konoha, na tinawag na pinakamalakas na Hokage sa kanyang panahon. At pinakamalakas na Hokage sa lahat ng naging Hokage. Bago ko nga sabihin sa inyo mga idol, kung sino nga yung nangunguna sa ating pwesto, marahil lang mag-a-agree lang dito ay yung mga talagang sumusubaybay sa Boruto Next Generation.
Since kung hindi ka nga nanonood or hindi ka nagbabasa ng manga, baka hindi ka maniwala. Well, ang nangunguna nga sa ating listahan ay walang iba kundi si Boruto Uzumaki, na anak ni Naruto Uzumaki. Sa isa sa mga latest chapter ng Boruto, which is ang Two Blue Vortex, pinakita nga doon na nakikita na niya si Naruto, and mas malakas na nga siya kaysa sa kanyang tatay. And kahit nga nakikita niya na si Naruto, hindi pa nga yun yung pinakapotensyal ng kanyang lakas. So meaning mas lalakas pa nga si Boruto sa mga susunod na panahon.